Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Heights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay makararanas ng kapighatian ang maliligtas. So, yun. Ngayon po ay ating pong babasahin sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga gawa, Kabanata 14, talatang 22. Ito po yung mensahe. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ipapatuloy po natin sa mga gawa pa rin, Kabanata 14, talatang 17. Ito po ang mensahe. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihan ginawa niya sa inyo. Binigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binusog kayo ng pagkain at pinuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Patuloy po natin sa 1 Tesalonica Kabanata 4, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang inyong sariling gawain, magpagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 3, talatang 27. Ito po ang mensahe. Walang tatanggapin ng tao maliban na ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Ito po ang mensahe, salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Kristo. At ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo sa kanyang salita. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at banal na Espiritu Santo. Ngayon po ang ating banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na makararanas ng kapighatian ang maliligtas. Ngayon po inaisip pabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa inahayag ng ating banal na Panginoon Kristo. Itinuro niya sa atin na tayo ay lahat ay nakararanas ng iba't ibang kapighatian sa mundong ito. At tayo rin ay pinapanday ng ating banal na Panginoon Diyos o parang pagsubok para maging dalisay tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. So ngayon ay yung ating nararanasan na iba't ibang kapighatian. So yan ay maranasan natin bago tayo makapasok sa kaharian. Ika nga, tayo ay lahat naman ng tao ay mayroong pinagdaraanan sa pamumuhay. Tayo ay nagtatrabaho, tayo ay iba't iba yung mga kinaharap natin sa buhay. Bagamat, but ang kailangan natin ay maging maigting tayo sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at maging matatag tayo. So nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay maging matatag sa ating pamumuhay sa kabila ng kapighatian na ating mararanasan. Kaya nga manampalataya tayo kay Panginoon Kristo para bigyan tayo ng magaan na pamatong. Ibig sabihin, hindi ganong kabigat yung kapighatian na ating maaaring maranasan o hirap ng mundong ito na ating mararanasan sa ating pamumuhay na ito. Siguro kung yung hirap na maranasan mo ay ikaw ay yung magtrabaho at magpamilya ka ay isa ng mahirap na gawain yun. Hindi lang yun kasi marami ka pang hinaharap sa buhay na ating sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So yun, kaya tayo ay bagamat tayo ay mayroong dinaranas na kapighatian, hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Lalong-lalo na kung mananampalataya tayo. Sapagkat yung mundo, patuloy niya na ito ay pinagpapala ng kaunlaran. Tayo lang mga tao sumisira niyan ng kalikasan natin. So bago pa tayo nilikha,
abundant na yung mundo. So ngayon, kompleto, may ulan, mayroong yung kalikasan natin puno-puno ng pagkain at mga lahat ng ating kukunin para sa ating pamumuhay, lahat makukuha natin dyan sa kalikasan, pagkain, paggawa ng bahay, etc. etc. Ngayon, development natin mataas, di ba? So ngayon ang problema ay yung ating pag-uugali na hindi tayo nagiging mabuti sa ating pamumuhay. So kung tayo ay may mga tao na talagang hindi ganoon hindi mabuting mamuhay. So even though yung nasa government. So ngayon ang problema diyan, kapag ganoon yung tao na hindi marunong mamuhay ng maayos, sumisira ng kalikasan, yung mga nasa gobyerno ay merong inequality. So magdudulot yun ng kapighatian, paghihirap sa tao. Ilan lang yun na ating kapighatian. Bagamat may ganyang kapighatian tayo, alam ba dito sa Pilipinas, yung gobyerno may inequality, yung lipunan may inequality, nakararanas ka ng inequality, naghihirap ka, mahirap ka, so yan yung kapighatian mo. Even though kung yan yung kapighatian mo, kapit ka man ng palataya ka ng lubos, kahit ganyan, yung sinasabi nga, nasasaganan niya yung lahat para mabigyan ka pa rin ng iyong kakanin, ng iyong kasiyahan, at ng ikaw ay makapamuhay pa rin ng maayos na may pananampalataya sa kanya. Siyempre kung may kapighatian, may kakanya, hindi ka naman niya pababayaan na kalampasan ang mga bagay na yan, na ikaw ay patuloy na nakararanas ng paghihirap. Siyempre bibigyan kanya ng gagabayan kanya para makaraos ka dun sa paghihirap na nangyayari sa iyo. Even though yan ay kagagawan na limbawa siyempre ng inequality ng lipunan from na inequality ng government. So kaya yung ating government, panalangin natin na ito ay maging mabuti para tayo ay makapamuhay ng maayos. At yung ginawa ng Diyos, kagaya ng ating mga naipangaral ng nakaraan o ay bahagi, ay yung gobyerno ay ginawa ng Diyos para tayo ay pangalagaan ang buhay, pang-ekonomiya, at tayo ay makapamuhay ng maayos. Pero ang problema nga ay yung gobyerno ay corrupted o pinapasok siya ng demonyo para ito ay maging hindi mabuting pamahalaan. Yung mga namumuno ay maging abusado, maging corrupt, mga ganun. So ngayon ang magsasuffer rin tao. So kapighatian ng ilan sa kapighatian natin yung inequality, abusado din sa gobyerno. So ngayon maging matibay tayo ngayon, sabi ng Panginoon. So, maging matibay tayo sa anumang uri ng kapighatian para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So kung tayo ay bibitaw, so yun ang problema. Makakasama nila tayo sa kaparusahan ng ating banal na Panginoon Diyos, sapagkat yung kabighatian na dumating sa atin kagaya ng paghihirap, kung tayo ay bumitaw, so gagawa ka ng hindi mabuti. So kaya kailangan kung ikaw ay naghihirap at hindi mo maiwasan na gumawa, iwasan natin yun at magbago tayo kung sakasakaling natim ka nagawa na hindi mabuti dahil sa kahirapan o iba't ibang mga bagay na mga nararanasan natin from ourselves at mga tukso sa kapaligiran o anong mga kapighatian ano nangyayari sa iyo, but instead gumawa ka ng mabuti, maharap mo yan, from yourself, manampalataya tayo para maging matibay tayo. Umasa tayo sa Panginoon Diyos. Nagabayan tayo na malagpasan yung lahat ng bagay mula kahirapan o anumang mga bagay na kapighatian ang nararanasan natin para tayo ay makaisa doon sa buhay na walang magkaroon tayo ng kaligtasan at hindi ganun kabigat yung pasanin natin sa mundo mo. Sabat tayo naman natin may papasanin sa mundo mo. Kahit ikaw ay presidente pa, kagaya ng ating naman, o mula hanggang sa pinakamababang construction worker, halimbawa, o anumang trabaho ng pinakamababa, lahat tayo may pinagdaanan kahit yung presidente, diba? Ang daming batikos sa kanya, kahit gano'n, diba? Pan sa kanya yun ay burden niya yun, sa pag may kung ano mga batikos sa kanilang mga kanilang pamumuno, diba? Kung ikaw naman naghihirap, yung kahirapan naman yung problema mo. So kung tayo kakabis sa Diyos, iraraos niya yung kung ano man ang katatayuan natin at magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pang-araw-araw na pamumuhay, diba?
So tayo hindi bumabayaan ng Diyos, kumapit tayo sa Kanya para hindi tayo maligaw o matempt na gumawa ng di mabuti because of suffering o anumang kapigatian natin. So itong kapigatian nito ay maging ito ay makonquer natin para tayo ay magpasok sa karya ng Diyos at hindi para kainin ito at gumawa ng di mabuti. So yun, dapat ganun tayo. So tayo naman lahat, hindi wala naman tayong tatanggap ito hindi galing sa Diyos. So, lahat ay tinatanggap dahil sa galing sa Diyos lahat. Eh, syempre, yung kaligasan na ginawa, eh, hindi naman natin makukultivate kung hindi ginawa ng Diyos. Ayan. At syempre, sinasabi nga ng Panginoon Diyos kung susapin, yung halimbawa paghihirap, ang susapin ng ekonomiya ng pamumuhay, pagsikapan natin mamuhay ng tahimik kung yung halimbawa nandiyan yung ating kapigatian, naghihirap tayo, ay sikapin natin ang makapagtrabaho, mamuhay ng tahimik, mapayapa, at manampalataya tayo. At huwag tayong gumawa ng di mabuti o maging tamad. So, sikapin natin tayo ay makapagpagay para sa ating mga sarili. Yan nga sinasabi pa nga natin, magsikap tayo. Kaya kahit pa paano, tayo nagtatrabaho, hindi siya naging isang kapigatian. Pero nagiging ganun yung pangyayari. Ang trabaho naging kapigatian natin just because yung feudal na sistema, para kang alipin kapag kayo ay nagtatrabaho. Para kang kabayo na nag-araro, halimbawa. So, hindi patas may inequality. Kaya naging suffering natin pag minsan lang yung nakapagtatrabaho ka ng hindi patas. So, yun kasi yung isang problema pagdating dyan. So, ngayon, naging mahirap ka pa rin, hindi patas ka nakaka. So, ngayon, even though, kahit ganun, ay hindi pa rin tayo pinababayaan ng Panginoon. Kahit pa paano, ay pinagagalaw pa rin niya ng maayos yung pamahalaan. At hanggang ay padalangin natin ng lubos ng leksyon. Pag maayos sa pamamalakad para sa lahat, so maayon sa karapatan, tayo makapamuhay ng maayos. Sapagkat yan din naman ang gusto ng Panginoon Diyos. Yung pinatutupad ng karapatan na ngayon, yung karapatan na gusto ng Panginoon Diyos, ikabubuhay natin. So yan, isa sa mga sufferings natin ay kahirapan nga. So gusto naman ng Panginoon mamuhay kayo sa karapatan para hindi ka mag-suffer ng problema yung government, so yung dito may inequality. So yeah, kapit lang tayo sa Panginoon Diyos pag tayo hirap tayo. Isa lang sa example na tayo ay diyan nararanasan yung kapigati, pero marami namang kapigati sa mundo nararanasan ng bawat tao, lalo kung silang ka may kapansanan, di ba? Kapit sa Diyos, may anak kang sinto-sinto, so kapit ka sa Diyos kung importante mo sa buhay mo at hindi ka gumawa ng masama sa kapwa-tao mo kung nag-anak ka ng halimbawa gano'n, di ba? So para ikaw ay kalugdan ng Panginoon Diyos yan. Pero kung gagawa ka ng di mabuti kasi pakiramdam mo ano ka, di ba? So yung muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng ating banal na Panginoon Kristo, ang inyong buhay at espiritu, at patuloy kayong maakay sa kaligtasan spiritual, at kayo ay tayong lahat ay patuloy na kanya protektahan sa pang-araw-araw nating pamumuhay hanggang sa buhay na walang hanggan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa ating Bible School. Sana patuloy tayong gabayan tayo palagi ng paliwanagan literal at presensya ng ating banal na Santa Maria, siyempre na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, gabayan tayo ng kanyang presensya mula sa kanyang kaliwanagan, at with Mother Mary, gabayan tayo ng kanyang literal na presensya ng kaliwanagan kapag sa ating pagbabahagi sa mundong ito. So sa panahon natin ngayon, nagabayan tayo niya at tanimayan natin yung mabuting balita. Kaya yung paman, sana hindi lang yan, iba't ibang pagmumilagro ay gabay sa atin. Siyempre yung ating mga kahilingan, sinasabi ng Panginoon Diyos, pagpalain tayo para tayo ay sa lahat ng bagay tayo gabayan ng kanyang kapangyarihan at paghihimala para makapamuhay tayo ng mabuti mula sa mabuting balita. So, at higit sa lahat ay pakinggan natin siyempre yung ating binabahagi mula doon sa simbahan, siyempre
nagbabahagi ng salita ng Panginoon, yung malaki Panginoon sa Kristo, at isabuhay natin yun. Ito may gabay man ng mga ganyang presensya o wala, ay talimain natin yung mabuting balita. Maliwanagan kayo yung puso at isipan na banal na Panginoon sa Kristo, ang inyong espiritu at buhay na pagpangalagaan kayo. Yan. Palagi natin pasalamatan na tayo palaging muli pang nakakalooban pa rin ng pag-asa, buhay, na tayo ay makapamuhay ng tuloy-tuloy. At samahan natin ang pananampalataya para tayo ay higit na pangalaga sa ating pang-araw-araw. Lalo yung espiritu natin siyempre para tayo magkaroon ng kaligtasan. So muli ay doon sa Interfaith Unity, sana ay yung bawat relihiyon patuloy po tayo magkaisa sa Interfaith Unity para maiwasan natin yung lahat ng mga relihiyon, maiwasan yung mga hindi magkakaunawaan na nauuwi sa awayan, sigalutan, hanggang karahasan. Bagkos ay nagkakaisa doon sa Interfaith Unity, inuunawa natin yung mga nag-unawa ng bawat mga relihiyon at naiiran yung mabubuti mga aral ng ating mga relihiyon. Pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan, pagsunod sa batas, at nakagagabay tayo sa pamilya. Nakagagabay tayo sa community, bansa, lipunan, bawat mga lahi, lipi. Lalo na nagagabay natin yung pamahalaan sa patas nitong pamamahala, pagpapahiran ng legal. At pagsunod dyan, ngayon ay ayan din ay nakatutulong sa kapayapaan mula sa kanyang authority para magkaroon tayo ng hinder kung tayo man ay nagkakaroon ng para magkaroon ng hinder at hindi tayo magkaroon ng sigalutan na sa katasan. So patigit sa lahat ay syempre yung gabay ng ating paniniwala na higit na mapayapang pagpapairal natin sa Interfaith Unity. So muli doon naman sa CBCP and Vatican Church, patuloy po kayong maliwanagan ni Manuel Santa Maria at patuloy niyo pong pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan ay patuloy tayo na nananampalataya ng paggabay ng milagro ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng presensya ng Panginoon Diyos at paggabay ng kanyang kapangyarihan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan sa pagbabahagi ng mabuting balita, lalong-lalo na paggabay dun sa pamahalaan, at ito ay mamahalan ng mabuti ang lahat ng mga pamahalaan at sila ay pasakop sa ating Panginoon Diyos. Ngayon ay sana gabay tayo ng kanyang kapangyarihan sa ating paggabay ng mabuting balita sa mga kapamahalaan at mga namumuno doon at mga nanunungkulan doon. At ito ay, kaya yung mga kapamahalaan, mamahala kayo ng mabuting matuwid, tugunin yung karapatang ng tao, patas na hustisya, mula sa pagpapairal ng mabuting balita, at ang inyong mamamayan ay makinabang, mamuhay ng mabuting matuwid, at ayon sa karapatan, mapayapa, masagana. At higit sa lahat sila ay makakapanampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoong Yeso Kristo, at sila magkaroon ng kaligtasan at mamuhay tayo ng lubos ng mabuti. Ngayon ay sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay sa mabuting balita. At patuloy na aking inikayat ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga taon, tayong magpuri magpasalamat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Solito. Magandang hapon sa inyo lahat.